Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Juan. Unang kabanata. Ang salitang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ang patotoo ni Juan tungkol kay Jesus. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Nagtanong sila, kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Sumagot siya, hindi. Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa sarili mo? Sumagot si Juan, ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Tinanong nila ulit si Juan, bakit ka nagbabautismo? Kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko, at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Betania sa kabila ng ilog ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Si Jesus ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao,
Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Ang mga unang tagasunod ni Jesus. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, "Narito na ang tupa ng Diyos." Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Rabbi, saan po kayo nakatira?" Ang ibig sabihin ng Rabbi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halik kayo at makikita ninyo." Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw si Simon, na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas." Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, "Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat na mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose." Tinanong siya ni Nathaniel, "May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret?" Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathaniel, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos." Sinabi ni Nathaniel, "Guro, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo." Sinabi pa sa kanya ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Makikita ninyo na bubukas ang langit, at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa akin, na anak ng tao." Ikalawang kabanata. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea.
Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, "Sundin ninyo ang anumang iutos niya." May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinuno nga nila ang mga ito. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan." Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na Pista ng Paglampas ng Anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon, at itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Ikatlong kabanata. Tungkol sa muling kapanganakan. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos.
dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Nagtanong si Nicodemus, "Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, "Paano pong mangyayari iyon?" Sumagot si Jesus, "Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit." Sinabi pa ni Jesus, "Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag, dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag, upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Judea. Nanatili sila roon at nagbautismo ng mga tao. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, "Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin, at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao." Sumagot si Juan, "Walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya sa isang kasal,
Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala, at ako na may makalimutan na. Ang nagmula sa langit. Sinabi pa ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa, at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit. Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos, dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang Kanyang anak, at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Ika-4 na kabanata. Si Jesus at ang babaeng taga-Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseyo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismohan niya, kahit na hindi mismong si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseyo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sicar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo, at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon, at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw." Sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo, upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo." Sumagot ang babae, "Sa tingin ko, isa po kayong propeta."
Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesyas na tinatawag ding Kristo, at pagdating niya ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo." Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila nang madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya, at hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala, pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, "May pagkain akong hindi ninyo alam." Kaya nagtanungan ang mga tagasunod niya, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin, at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan nyo ang mga taong dumarating, para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano ang sumampalataya. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila, at nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, "Sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya, at alam naming siya nga ang tagapagligtas ng mundo." Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao. Dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Capernaum
at pagalingin ang anak niyang nag-aagaw buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin." Sumagot ang opisyal, "Sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo." Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila, "Kahapon po ng mga 1:00 ng hapon ay nawala na ang lagnat niya." Naalala ng opisyal na ng oras ding iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang ikalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling niya sa Judea. Ikalimang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling, kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, "Ang taong nagpagaling sa akin ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad." Tinanong nila siya, "Sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad?" Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, "O magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa, at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, "Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa." Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya ring ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya.
At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawain ipapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan ito. Hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak, dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ng anak, tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga, na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ang Ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay, dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol, dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin, at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag, at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo, kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatotoo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya, at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita, dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap ninyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo, at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo, dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin, dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Ika-6 na kabanata.
Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na Pista ng Paglampas ng Anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa." Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, "May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao?" Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang." Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo." Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing iyon, at iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya." Nagtanong ang mga tao,
Anong himala po ang maipapakita nyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo." Sinabi ng mga tao, "Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw." Samantala, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, "Hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila, ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba, kundi ang aking katawan." Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, "Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.
Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit na walang nagsabi sa kanya. Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, "Kayo ba? Gusto rin ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam naming kayo ang banal na sugo ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay Diablo." Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. Ikapitong kabanata. Si Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat." Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. Pero kayo, pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi sa inyo napupuot ang mga taong makamundo, ngunit sa akin sila napupuot. Dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko." Pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pumunta si Jesus sa pista. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus papunta sa pista, pumunta rin si Jesus, pero palihim. Doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Maraming bulong-bulungan ang mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, "Mabuti siyang tao." Sabi naman ng iba, "Hindi, niloloko lang niya ang mga tao." Pero walang nagsasalita tungkol sa kanya ng hayagan dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi nila, "Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang.
Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ng nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, sinasaniban ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? Sinabi sa kanila ni Jesus, nagtaka kayo dahil may pinagaling ako noong araw ng pamamahinga. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises, kundi sa mga nauna pang mga ninuno. At dahil dito tinutuli niyo ang bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuli niyo nga ang bata sa araw ng pamamahinga, para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Nagtanong ang mga tao kung si Jesus nga ba ang Kristo. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gustong patayin ng mga pinuno natin? Pero tingnan ninyo, lantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nilang siya ang Kristo, pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga tao ang sumampalataya sa kanya. Sinabi nila, siya na nga ang Kristo, dahil walang makakahigit sa mga himalang ginagawa niya. Inutusan ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus. Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya inutusan nila at ng mga namamahalang pari ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, sandali niyo na lang ako makakasama, at pagkatapos nito'y babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin niyo ako, pero hindi nyo makikita, dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nagtanungan ang mga pinuno ng mga Hudyo, saan kaya niya balak pumunta, at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa mga lugar ng mga Griego, kung saan nagsipangalat ang mga kapwa nating Hudyo para mangaral sa mga Griego? Bakit kaya niya sinabing, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita, dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan? Ang tubig na nagbibigay buhay. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus. At sinabi ng ilan sa kanila, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Sinabi naman ng iba, siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin,
Hindi siya ang Kristo, dahil hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na dakpin siya, pero walang humuli sa kanya. Ayaw maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Bumalik ang mga guwardiya ng templo sa mga namamahalang pari at mga pariseyo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Sumagot sila, "Ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita." Sinabi ng mga pariseyo, "Kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga pariseyong sumasampalataya sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya. Sumpain sila ng Diyos." Isa sa mga pariseyong naroon ay si Nicodemos, na minsang dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, "Hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya?" Sumagot sila kay Nicodemos, "Taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea." Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat. Ikawalong kabanata. Ang babaeng nahuli sa pangangalunya. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang babae na nahuli sa pangangalunya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo?" Itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit silang nagtanong. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala." Si Jesus ang ilaw ng mundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Nang marinig ito ng mga pariseyo, sinabi nila, "Ikaw lang naman ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka paniniwalaan." Sumagot si Jesus, "Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao, pero ako ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako ay tama ang hatol ko, dahil hindi ako humahatol ng mag-isa, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautusan ninyo na kapag tugma ang patotoo ng dalawang saksi, nangangahulugang totoo ang kanilang sinasabi? Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili.
at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Nagtanong ang mga Pariseo, "Nasaan ba ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana niyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama." Ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob. Pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. Si Jesus ay hindi taga-mundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako. Ngunit mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo'y makamundo, at ako'y makalangit. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo." "Bakit? Sino ka ba talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Hindi ba't noong una pa ay sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga ipinapasabi ng nagsugo sa akin. At mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya." Hindi nila naintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, "Kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako pababayaang mag-isa, dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya." Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang sumampalataya sa Kanya. Ang katotohanang nagpapalaya sa tao. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila kay Jesus, "Nagmula kami sa lahi ni Abraham, at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking Ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama." Sinabi ng mga tao, "Si Abraham ang aming ama." Sumagot si Jesus, "Kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama." Sumagot sila kay Jesus, "Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming Ama." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ang Diyos nga ang inyong Ama, mamahalin sana ninyo ako, dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo ang inyong ama,
At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako, pawang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Tama nga ang sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu." Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking Ama. Ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang Ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao. At siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay." Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Sigurado na kami na sinasaniban ka nga ng demonyo. Si Abraham ay namatay at ganoon din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang sino mang sumusunod sa aral mo? Mas dakila ka pa ba sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang Ama na sinasabi niyong Diyos ninyo, ang siyang magpaparangal sa akin. Hindi niyo siya kilala, ngunit ako, kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya." Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, "Wala ka pang 50 taon. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako." Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Ikasyam na kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, "Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya?" Sumagot si Jesus, "Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao." Pagkasabi niya nito, lumura siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa dura at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon." Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakakita na siya. Dahil dito, nagtanungan ang mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya noong namamalimos pa siya. Sinabi nila, "Hindi ba't siya ang dating nakaupo at namamalimos?"
Sinabi ng iba, "Siya nga." Pero sinabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang niya iyon." Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, "Ako nga iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ko at sinabi, 'Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos.' Kaya pumunta ako roon at naghilamos, at pagkatapos ay nakakita na ako." Nagtanong ang mga tao, "Nasaan na siya?" Sumagot ang lalaki, "Hindi ko po alam." Inimbestigahan ng mga Pariseyo ang pagpapagaling. Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. At sinabi ng lalaki, "Nilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako at pagkatapos ay nakakita na ako." Sinabi ng ilang Pariseyo, "Hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito, dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga." Pero sinabi naman ng iba, "Kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala?" Hindi magkasundo ang mga opinyon nila tungkol kay Jesus. Kaya tinanong ulit ng mga Pariseyo ang dating bulag, "Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling kanya?" Sumagot ang lalaki, "Isa po siyang propeta." Pero ayaw pa rin maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya nga ang dating bulag na ngayon ay nakakakita na. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, "Anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang mga magulang, "Anak nga po namin siya, at ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya." Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang sinagot ng mga magulang, "Nasa tamang edad na siya. Siya na lang po ang tanungin ninyo." Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon." Sumagot ang lalaki, "Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag, pero nakakakita na ngayon." Tinanong pa nila ang lalaki, "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano kanya pinagaling?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyong marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyong maging mga tagasunod niya?" Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, "Tagasunod ka niya, pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, pero ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling, pero pinagaling niya ang mata ko. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, pero ang sino mang may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayong narinig na may taong nakapagpagaling ng taong ipinanganak na bulag. Kung hindi nanggaling sa Diyos ang taong iyon, hindi niya magagawa ang himalang ito." Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Ipinanganak kang makasalanan. At ang lakas pa ng loob mo ngayon na pangaralan kami?" At pinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. Ang espiritual na pagkabulag. Nabalitaan ni Jesus na pinagbawalang pumasok sa sambahan ng dating bulag.
kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakita mo na siya, at siya ang kausap mo ngayon." Sinabi agad ng lalaki, "Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo." At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita." Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at nagtanong sila, "Sinasabi mo bang mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung inaamin niyong mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo." Ika-10 Kabanata. Ang tunay na pastol. Nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba. Sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito." Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalintulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya muling sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko, at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. At pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito,
at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, nagkaroon na naman ng pagtatalo ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsasabi, "Baliw siya at sinasaniban ng masamang espiritu. Bakit niyo siya pinapakinggan?" Pero sinabi naman ng iba, "Hindi makakapagturo ng ganyan ng sinasaniban ng masamang espiritu." At isa pa, paano siya makakapagpagaling ng bulag kung totoong sinasaniban nga siya? Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Sumapit ang pagdiriwang ng pista ng pagtatalaga ng templo sa Jerusalem. Taglamig na noon at naglalakad si Jesus sa bahagi ng templo na kung tawagin ay bangkunahe ni Solomon. Pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo na kami." Sumagot si Jesus sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin?" Sumagot sila, "Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang." Sumagot si Jesus, "Hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos? At hindi natin maaaring balewalain ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyang Diyos sa mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit niyo sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ipinapagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko, upang maunawaan niyo na ang Ama ay nasa akin, at ako ay nasa aking Ama." Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, pero nakatakas siya. Bumalik si Jesus sa kabila ng ilog ng Jordan, sa lugar na pinagbautismohan noon ni Juan. Nanatili siya roon at maraming tao ang pumunta sa kanya. Sinabi nila, "Wala ngang ginawang himala si Juan, pero totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At marami sa mga naroon ang sumampalataya kay Jesus.